Yan. So ito guys, bago tayo magsimula, ngayon live tayo ngayon guys. Dahil dito. And gusto ko muna bumati guys sa inyo guys, sa mga Musicanatics and 18. Ayun. Nagpasya ako guys na mag-live na lang kasi talagang sobrang busy. Malalaman nyo guys kung bakit ako busy and wala akong mga napopost ngayon ng mga video dito sa ating YouTube channel. Kasi nga may ginagawa akong project, so update ko kayo guys pag natapos na yun. Pero ngayon guys, dumating na to guys. So matagal ko itong inaantay and galing to guys sa Japan. Alam niyo na kung bakit, kasi ewan ko ba kung bakit natagalan itong dumating sa akin. Ito yung pre-order ko ng album ng SB19. Yung mga naka-purchase nito guys. Siyempre pag sa ibang bansa medyo matagal talaga. Pero ewan ko bakit delayed yung dumating sa akin. Pero bubuksan natin ito ngayon at may kasama ito guys. Kung bakit malaki yung box, may kasama ito guys. So, medyo naninibago na naman ako guys sa pagharap sa camera. So, yan. Bukod dito guys, tatalakayin natin guys yung mga importanteng na pag-uusapan about sa SB19, estado ng kanilang career, and bakit nga ba mayroong mga cancellation sa kanilang sana okay yung boses ko guys, malakas. Kasi recently parang may mga hindi naman I think parang yung sa Arab countries may isang show doon na nag-cancel. So, and naalala ko lang before yung sa pagtatag, di ba parang sunod-sunod yung naging cancel ng mga show before. And hindi ko inaasahan na mauulit na naman ngayon. And pag-uusapan din natin guys, syempre gusto ko i-compare guys yung pagtatag sa ngayon. Itong simula at wakas na ginawa nilang tour around the world. Kung alin ba ang mas successful, yung last tour nila na ginawa, yung pagtatag, o itong simula at wakas. Kasi may mga paano ko ba sisimulan? May mga states sa US na hindi na nagparamdam, and kaya kumbaga kunti na lang guys yung show nila sa US kumpara nung last tour nila na pagtatag nang ginawa nila ngayong simula at wakas. So yun, gusto kong gawa ng konting reaction dito ngayon. Pero nai-excite ako guys dito guys. Mamaya babalikan natin yung mga issue niyan. And tungkol sa mga naging cancel, Diyos ko po. And saan na ba papunta yung career ng SB19 sa ngayon? And may mga latest akong updates about kay Ken sa ating bias. So, sino yung makakita dito guys? Sa likuran ko yung LP ni Ken. Hindi ko na yung isa dyan na LP niya, yung kalalabas lang ng Warner Music. Kasi nga guys, kung bakit empty yung mga nakikita nyo sa background ko, kasi nga dahil dun sa mga pinagkakabisihan ko ngayon. So malalaman nyo na lang yan guys. So wag na natin patagalin pa guys, kasi ang dami kong gustong i-tackle dito sa ating live. Kaya ako nagla-live guys kasi hindi ko kaya ngayong mag-edit, gumawa ng kumbaga, kasi maproseso yan guys, sobrang hirap. So, mas mainam na lang guys muna ngayon, sa ngayon, na mag-live tayo para at least diretso, wala tong edit, kumbaga kung anong mabigkas natin, yun na yun. Di ba, live. So, buksan na natin to guys. Napansin nyo guys, malaki yung box. Kasi guys, nung
saktong paglabas ng Japan na mayroon silang pre-order ng album ng SB19, sakto din naman na naglabas ng new album yung pinaka-paboritong artist talaga guys, na ngayon ay parang successful talaga, parang comeback na yung nangyari sa kanya. So, kasama dito guys sa box na ito. Pero guys, syempre, isa sa kumbaga, kinai-excitedan ko guys, yung album ng SB19. Ito yung first press. Kasi mayroon na itong reissue ngayon. So, ito yung kauna-unahang nilabas ng Japan. And kung napansin nyo guys, yung mga nakakuha ng reissue, wala na siyang, I think, isa na lang yung kasamang photo card sa loob. So, ito yung original na unang labas. So, yan. So, mag-hi muna tayo sa ating mga viewers. Yan. Kumusta? Naninibago na naman ako guys sa ating pa-live na ito kasi tagal ko talaga hindi nag-live. So, busy lang kasi talaga ang inyong lingkod. Pasensya na. And obviously, nakikita nyo guys yung nasa likuran ko, konting-konti lang. Kasi, inimpake, ano bang magandang term? Basta inaayos ko, may mga ginagawa kasi ako ngayon guys na project. So, yun, buksan na natin guys at babalikan natin yung maiinit na mga issue ngayon sa SB19 at kay Ken at sa kanyang record company. Yan, buksan na natin guys. Ating mahiwagang gunting. Yan. Kumusta naman kayo guys? Actually talagang na-miss ko kayo, promise. Na-miss ko talaga yung ginagawa ko dito sa YouTube. Kaso, ewan, sa sobrang busy ko din, yung sabay-sabay ng mga stress, yun, kumbaga medyo hindi ko na kinaya. And sabi ko, stop muna ako ngayon. And yung iba, may nire-repost ako mga video, yun na lang muna nagagawa ko ngayon guys. So yun. Sino ba ang mga naka-tune in na ngayon dito sa ating live? Pwede kayo guys mag-comment. Yan. Libre lang ho ang pag-comment sa ating mga Musicanatics. So yan. Ako po. Mga pabuenes. Ito guys ay galing sa Japan. From the, ano bang tawag sa kanila sa Japan? From the rising sun. Doon talaga ay na-appreciate talaga na sobra-sobra ang SB19. Ewan ko ba dito sa record company, local record company nila dito sa Philippines. Ewan, mamaya gagawin ko talaga ng matinding reaction. Mamaya na. So buksan muna natin ito. Again, ito guys ay may kasama. Hindi lang ito SB19. Gaya ng saryo kanina, di ba? Oh, good luck. Sana hindi ako maano. Yan. Yung pinaka-paborito kong artist since bata pa ako. Bali pala dalawa yun. Si Debbie, saka yung isa. Yung matagal ng mga nakasubaybay dito sa ating YouTube channel, alam niyo na kung sino ang sinasabi ko, ang tinutukoy ko. Hindi ko sinama dyan guys dito sa ating thumbnail kasi nga gusto ko sorpresa. Plus, parang nagkataon lang ba? Kasi yung kasama ng SB19 sa box na to guys, parang nakikita ko rin yung future ng SB19 dito sa isang legendary na talagang hinangaan ko since bata pa ako. Ganun siya ka-successful up to now. And isang clue, nasa Manila na siya. Sad to say guys, hindi ako makakapunta. Importante naman dyan guys, para sa akin ha, naandun ako sa pinakaunang konsyerto na dinaos ng aking idol na yan noong 2003. Yan, kasama ko yung ate ko, naalala ko. Yan, yung kauna-unahan niyang concert dito sa Philippines, naandun ako. Sa, I think parang Bonifacio Global Field. I think, Yun, 2003, kung hindi ako nagkakamali.
Yan. And nagkataon lang talaga siguro guys na halos sabay silang naglabas ng album sa Japan. Nakakabakil-bakil na naman ako guys. Sobrang successful guys itong artist na to. And yung sipag nito, yung talent nito nakikita ko sa SB19. Totoo yan. Sabi ko yung mga dati ko pa mga pinopost na mga video dito sa atin sa YouTube channel natin ito. Nakikinita ko sa SB19 yung pinagdaanan ng artist na kasama ng SB19 sa box na to. Ang hirap naman ng Japan na buksan. Dito ba? Sino ba guys yung mga nakakuha ng ng physical album ng SB19? Pa-comment diyan guys. Ewan ko ba sa Warner Music Philippines? Sony Music Philippines kung bakit ewan. Buti na lang ang Japan may konting malasakit sa ating mahalima. Siyempre, nag-offer yan ng ang Japan na maglabas sila ilabas yung kanilang album sa physical format sa Japan. At siyempre, approve naman yung mahalima. Ayan, ang malaking tanong ngayon guys, bakit nga ba wala dito sa atin sa Pilipinas naglalabas ng physical album? Yan, ang malaking tanong. Patuloy, nasanay na yung mga Gen Z na puro na MP3, Spotify, iTunes, di ba? Kumbaga, satisfied na sila dyan sa ganyang mga format sa music. Habang binubuksan ko to guys, kwento lang ako ng kwento kasi talagang na-miss ko kayo guys. Yan. I-update ko kayo guys kung ano ba talaga yung kinabisihan ko kung bakit hindi ako nakapag-gawa ng mga video dito sa ating YouTube channel. Abang-abang na lang guys. Yan, pwede kayong mag-comment guys. Pa-comment ka lang, just say hi. Yan. Yan. Sunday nga pala ngayon guys. Kasi guys, kung sa kung i-edit ko, hindi ganito. Ika-cut ko na yan kasi medyo struggle yung pagbubukas. So, yun na guys. Yan na. OMG. Yan. Sino kaya guys yung mauuna nating makukuha dito? Yan. Yan, iangat natin. Yan. Ganito talaga mag-pack yung ang Japan. Talagang ewan ko na lang kung may ma-damage pa sa loob. Ito na nga. Ito na guys. Ihuli muna natin yung ating mahalima. Unahin ko muna buksan guys yung kasama ng mahalima sa box na to guys na nagkataon na sabay silang nilabas ng Japan. So, ito yon. Ito ay plaka. Vinyl record format. And, ano pa to?
Talaga ba naman sobrang pagka ng Japan talagang secured talaga. Yan. So ito na siya guys. Ito yung nasa Pilipinas na ngayon. I think parang kadarating niya lang kaninang madaling araw. Hindi ako nagkakamali. And which talaga kaya. So may next time pa naman. So ayan na guys. Nakita niyo na guys. Yon. Ano ba? Japan. Nakaka-miss guys yung mga panahon na alam mo yung pang may narinig ka na yung isa sa mga idol mo na maglalabas si ganito, maglalabas si Mariah ng album next month. Alam mo yung binabalik-balikan mo yung mga record bar sa yung mga kinasanayan mong record bar dito sa Pilipinas. Na syempre sobrang excited ka and mag-inquire ka, inaabangan mo talaga sa mga record bar. Yun ang nakakamiss dito sa Pilipinas. Pero sa Japan, up to now talagang nagsusumiklab talaga yung pag-support talaga nila sa mga physical album. Ewan ko pa sa mga kabataan ngayon kung bakit parang ayaw na nilang parang tinalikuran totally yung mga ganito. Okay na sila sa Spotify, iTunes, which is nakakasad. Ito yung nagsisilbing souvenir galing sa mga iniidolo nyo natin. Especially sa SB19. Sana i-try ng mga kabataan ngayon na try nyo lang baka sakaling mahumaling din kayo and mas ma-appreciate nyo yung music. Hindi yung nakalagay na sa mga gadgets okay na sa inyo. Kakasad. Nagsimula kasi yun guys sa piracy. And ang binagsakan, ito na ngayon sa kasalukuyan hanggang sa nasanay yung mga bagong tubo na magtiyaga talaga sa MP3. Ayan. Ito na guys. Ito yung pinaka-bagong album ni Mariah na pag-ilan na ba ito sa mga studio album niya? 17 studio album? Parang gano'n. Hindi ba gano'n nakadami? Kasi nga naman nag-start si Mariah guys 1990. Yan. And noong 1990, nung nilabas ang Vision of Love, Love Takes Time, I Don't Wanna Cry. Wow. Hindi na napigilan talaga yung pag-ano niya, talagang umusbong. To the point na medyo si Whitney, Barbra Streisand during that time, medyo kinabahan nung pagdating ni Mariah. Para ngayon, yung SB19, di ba? Ang daming napa-comment at daming napataas yung mga kilay ng mga icons and mga kilala sa music industry dito sa Pinas. Kasi nga syempre, nabigla sila sa sobrang boom, talagang wow. SB19, sino ka ba? Parang ganun na din sa kanila. Kami ay mga icons na. So, paano sila parang wait. So parang ganun din si Mariah noon. Kung bakit nasabi kong medyo ever since sinasabi kong parang nakikinita ko talaga yung future ng SB19 sa naging karera ni Mariah. 'Di ba? From nothing, kumbaga si Mariah ay hindi ko naman sinasabing walang-wala sa buhay. Kumbaga, hindi siya maganda yung estado ng pamumuhay niya before. And dumadanas pa siya ng mga discrimination before kasi nga half white and black. Yung mama niya Irish, yung papa niya naman black Venezuelan. So mix talaga yung pati kulay ng balat niya kakaiba. And ang tingin sa kanya ugly.
So, ganon. So, ang daming discrimination na nangyayari. Pati yung mga, black community, ibang tingin sa kanya. Bakit daw kumakanta si Mariah ng mga tunog pang black artist, yung mga song na, di ba? Ang boses kasi ni Mariah, di ba, soul and talagang parang question nila si Mariah during that time. Pero, dire-diretso lang yun. Nakafocus talaga si Mariah kasi may dream talaga siya. And si Tommy Mottola yung nakadiscover sa kanya, kumbaga, yung mismong parang president ng Sony Music, hindi na siya pinakawalan at tinulungan talaga siya na ma-achieve talaga yung dreams na gusto niya. And kinunan siya ng mga... Kasi alam ni Tommy na si Mariah talagang gumagawa ng mga songwriter, parang SB19, songwriter. And tinulungan siya as in in-introduce kay Mariah si Walter Afanasieff. And yun kasi arranger, parang si siya guys, si Ogie Alcacid or si Ryan Cayabyab. Tapos si Mariah naman yung gumagawa ng lyrics. Kasi aminado si Mariah na hindi siya masyadong magaling sa piano o sa gitara o ano. Basta magaling siya magsulat ng kanta. Saka yung melody, parang inaano lang niya, parang idinidikta niya kay Walter and then nilalapatan ng tunog sa piano. So silang dalawa nag-jive talaga sila eh. So ngayon ang SB19, kung bakit na ikukumpara ko, halos lahat ng song nila sila ang gumagawa. Even si Ken, di ba? May solo career si Ken, di ba? Kahit si Ken siya talagang gumagawa ng mga song niya. Ganon din si Mariah. And sabi nga ni Mariah, parang hindi niya makita yung sarili niya na kinakanta niya yung song na hindi galing sa sarili niya. Parang kasi kung napansin nyo guys, yung mga kilala si Mariah, ang mga, hindi naman lahat, pero mga almost gala talaga. Ang mga song kasi ni Mariah guys, base sa pinagdaanan niya sa buhay, idinadaan niya sa musika. Kunwari, may problema siya sa family, love life, kumbaga sa ex-husband niya before, di ba, na-release niya yung Butterfly. So, parang SB19 din, di ba, yung mga song nila na makahulugan, mapa. Anong inspiration nila dyan? Di ba mga parents nila kasi ito sobrang hirap ng buhay. Yun may mga hugot silang ganun. Si Mariah ganun din. And discrimination, di ba may mga kanta siya tungkol sa discrimination. So nakakatuwa yung mga artist na ganun na mas hinahangaan ko kasi guys talaga yung mga artist na hindi lang sila yung kumakanta. Sila mismo yung nagki-create, gumagawa ng sarili nilang kanta. Yun. Plus factor talaga yan guys. Kumbaga, talent. Although, like Celine Dion, di ba, isa sa mga The Voice, di ba, powerhouse, di ba? Pero, si Celine naman kasi, hindi talaga siya, puro lang siya interpretation sa mga, kunwari, binigyan siya ng song ni David Foster, Walter Afanasieff. Kumbaga, binibigay lang sa kanya yung mga song, kinakanta niya, nire-record niya. Ang pagkakaiba ng SB19 sa kani Mariah, sila talaga yung gumagawa. Hanggang sa melody, lahat. Especially yung mga lyrics, yung mga nilalaman ng mga song na yan. So, nakakatuwa yung mga artist na ganyan. Diba? Sino ba mga artist na ganyan? Sa Pinas, sino ba ang mga magagaling na magsulat talaga bukod sa SB19? Nung kapanahon na namin, Eraserheads, yan alam ko, sa mga banda. River Maya. Yan, talaga sila yung gumagawa ng sariling mga song nila. Yan. Sino pa ba sa mga... Kasi si Reggie naman, parang si Celine. Binibigyan siya ng mga song para i-interpret niya, i-record niya. So, ganon.
And yun, balikan ko ang SB19. Kung bakit ko sila inahalin tulad kay Mariah. Kasi halos parehas guys, pareho sila ng pinagdaanan sa buhay. Kung bakit sila naging successful dahil nga guys sa pinagdaanan sa buhay, sa hirap ng buhay, literal, mahirap talaga sila Mariah. 'Di ba, to the point na ibinugo siya ng kapatid niyang babae. Dahil sa pera, 'di ba? So ganun kahirap ang buhay ni Mariah noon. Parang SB19, karamihan sa member ng SB19 except ata kay Pinuno and kay Justine na medyo okay yung pamumuhay. Talagang mapupursig talagang paghusayan yung ginagawang trabaho. Kasi hindi lang tungkol sa dreams mo para maiangat mo din yung family mo, 'di ba, na may gusto kang tulungan. And syempre andun na yung gusto mo din ma-achieve yung dreams mo sa music. Kasi ang pagiging singer guys, talagang yung passion niya ng tao. Hindi yan, dinampot ka dyan sa tabi, magkumanta ka dito, i-record mo to. Kung wala ka naman passion sa music. Sa bagay nangyayari yan dito sa Pilipinas. Di ba? Pasensya na. Ayaw ko mag-drop ng names. Ang dami nga pala dito ginagawa ng mga album na walang kakwenta-kwentang Ayaw ko magbigkas ng mga name ng mga naglabas ng mga album. May physical album pa. Diyos ko po. Hindi ko kinaya talaga. Meron pa iba-ibang edition. Sabi ko, alam niyo kung yung bang mga ganyan, ibinibigay doon sa deserve na artist. Kaya nga itong Warner Music Philippines, yung mga previous vlog ko talagang ginawa. Talagang lantarang sinasabi ko na gumalaw-galaw sila. Yung artist na nasa kamay nila ngayon, potential superstar, hindi lang sa Pilipinas. Gawin nila yung pwede nilang magawa, yung pwede nilang mai-contribute para, di ba? Kasi, hindi lang yan dito. Kunwari, sumikat siya sa ibang bansa din. Hindi lang dito sa Philippines. Honra ng Pilipinas yan. Di ba? Ano ba sa Tagalog yan? Yung parang magiging dala-dala mo yung pangalan ng Pilipinas. O kung bakit ang daming mga foreigner dito ngayon na mga mahilig sa music. Kasi nga, nahumaling nila sa SB19, kumbaga, di ba, yung mga previous concert nila dito sa Pinas, may mga foreigner. Ikaw, isa kang foreigner tapos sasadyain mo lang ang Pilipinas para manood sa isang local artist. Yun ang ibig ko sabihin. Kulang dito sa Pilipinas ng suporta. And sa ating mismong ayaw ko na magbigkas. Nakaka-disappoint talaga. Sa Korea, mismong gobyerno ng Korea, talagang wow. Naglalaan ng malaking pondo, talagang support talaga sila sa mga K-pop na yan. Dito sa atin, bahala ka, mag-survive ka mag-isa kung gusto mong sumikat ka ikaw. Pero pag andyan pumapasok na yung mga, syempre, parang ano din na lang naman yan guys, parang OFWs. Diba? Hinahatak ng SB19 yung pera papasok sa Pilipinas. Ngayon, happy sila. Pero wala silang support. Kaya nga dito, so mag-survive ka mag-isa. Yun ang nangyayari sa Pilipinas, guys. May talent ka, okay. Mangutang ka, support mo yung sarili mo. Kahit nga nakuha ka na ng record company dito sa Philippines, kung hindi mo pa makipag-gilgilan ka dyan sa record company, hindi ka talaga totally susuportahan. Yung mga ginawa ko guys sa mga vlog tungkol kay Ken sa Warner Music Philippines. Ngayon kasi, ang dami kong mga na-receive ng mga news, latest, na talagang kinakaroon na ng Warner Music. Thank you so much sa Warner Music Philippines. Medyo na-amaze talaga ako kasi kumbaga yung mga pinagagawa kong mga videos before about sa Warner Music Philippines patungkol kay Ken, at least may mga magandang naidulot. Kasi
Hindi ko naman sinasabi guys na ina-assume kung ako yung dahilan kung bakit medyo gumawa talaga ng mga desisyon ng Warner Music Philippines na ganito. Recently, yung nilabas ngayon na ano guys, sino ba nakapa-pre-order na dito guys ng ano, nung live Blu-ray box set? Ni Ken. Diba? Oh, mayroon pa siyang mga merchandise like yung parang jacket. Ito guys, wait lang ah. Gagawan ko na lang to guys ng separate unboxing. Kasi mas gusto ko mag-focus ngayon sa SB19 and kay Ken. So, tabi muna natin to. Ayan, yung Kamuna Mariah na nasa Pilipinas na ngayon. Ito, habang nagdi-discuss tayo, medyo tumataas yung ano ko. Kasi 'di ba? Ang hirap para sa akin, guys, Ang hirap gumawa ng content lalo kung may may yung subject mo talaga ay kasi hindi ka naman nandito para sabi nga nung mga viewers before kuda ng kuda. Kung walang saysay naman guys yung ilalabas ng mga statement or mga pinagsasabi mo dito sa YouTube, huwag ka na lang mag-YouTube. Huwag ka na lang mag-create ng mga content. Kasi mas magandang gumawa ng video guys yung may mga kapararakan o may kabuluhan. Yun, ibig ko sabihin. Since yung passion ko nasa music and yung mga iniidolo ko ay hindi ako satisfied sa mga nangyayari sa kanila, kaya ako nagkakaroon ng ganitong guts talaga na gumawa ng mga content na para, hindi naman totally question pero para at least matulungan. Di ba mga platform na ganito like sa Facebook, di ba? May may kalayaan ka para mag-express talaga ng sarili mo. And kung may mga saloobin ka na alam mong gusto mong ipaglaban, di ba? Magagawa mo talaga. Pero piliin nyo guys yung hindi yung basta ka lang makagawa ng content, yun na, hindi. Make it sure na may kabuluhan yung ginagawa mo. And sa music industry natin dito sa Philippines, yun talaga ang kasi galing ako guys sa 90s. 90s na experience ko yung sigla ng music industry. Na-witness ko guys kung paano bumagsak. Buti na lang na andyan ng SB19 kahit paano. Hindi kinaya ng music industry dito sa atin yung piracy. Yun. Yun doon nagsimula talaga lahat kung bakit nawala yung physical album. Hanggang sa nasanay na talaga yung mga bagong tubo ngayon. Kung ano man ang pwedeng maihatag ngayon ng music industry dito sa Philippines kasi hindi na nila level up. Hindi nila tinaray na ibalik. Subuksan na natin to guys. Habang sabi na nagkukuda-kuda. Yan. So, kumusta guys yung mga nandito sa ating channel ngayon? I-shoutout ko kayo guys. Mag-comment kayo. I-shoutout ko kayo kung sino man ang nanonood ngayon. Yan. So, yung plaka guys, mayroon akong binili din na CD format. Yan. Meron siyang OBI, di ba? Yan, pareho sa SB19. At may kasama siya guys na yan, postcards. Iba ang Japan guys. Anyway, nung time naman namin ng 90s, ganun din naman ang mga record companies dito sa Pilipinas. May mga pasabog din sa mga kagaya nung naalala ko talaga. May nilalabas si Gary Lee, mga box set din, si Regine, mga limited edition ng box set. Ewan ko bakit naglahong parang bula yung mga ganun. Hindi ko maintindihan.
Di ba, lumipas din naman yung, di ba, piracy. Bakit hindi ni-revive? Bakit hindi tinulungan ng ating para makabangon ulit yung music industry? Kasi dito sa Asia tayo may pinakamagandang tinig, hindi sa pagmamayabang. So dapat nag-focus din ang ating government talaga na sayang yung mga talent dito sa atin sa Pilipinas. Nakaka-appreciate guys yung mga ibang lahi. 'Di ba? So ito na guys. Yan. Tagal kong inintay talaga to guys. Promise. Back cover. Ayan, obviously. Factory sealed. Sana maglabas sila ng plaka. Vinyl record format. Diba? Si Ken nga nasuportahan ng Warner Music. Bakit naman ba ang Sony Music dito sa Philippines, bakit hindi magawa yan? Ewan. Ito yung OBI. Excuse me. Ito yung OBI. Same nitong kay Mariah. Diba? Pag Japan kasi guys, ganyan talaga yan. Mayroon siyang OBI. Ito, OBI. Saka ito, OBI. And mayroon siya guys 8 songs, 8 tracks sa album na to. And mayroon siyang kasama guys na maliit na anong tawag dito, photo card siguro to guys. Kasi kung postcard to guys, ganito kalaki. Mas maliit siya guys dito sa postcard ni Mariah. Ito yung logo ng pagtatag na sa likod. Ay, pagtatag. Simula at wakas. Ngayon, gawa na. Kasi yung mga nakikita natin dito sa YouTube, di ba? Puro lang sila unboxing. Hindi man lang magbigay ng konting komento. O ano ba napansin mo? Ano bang pwede mong comment? Anong itsura bang nakikita mo? Ano bang comment mo dyan? Violent reaction mo, kumbaga. Hindi lang yung magbubukas ka, wow, from my idol, from SB19. Unang-una ko napansin, guys, although naganda na ko, artistic talaga yung dinadalang, ito. Ito yung simbolo ng simula at wakas, di ba? Pero ito yung comment ko dito guys, makinig kayo guys. Since ang SB19 talagang tinatarget talaga nila guys yung world market or yung buong mundo. Yung community talaga na mga sa music I hope lang sana okay naman to mas maganda sana nilagay sa cover ng album guys yung mismong mukha ng SB19. Kagaya nung debut album guys. Kasi at least, especially ito international released. Nilabas ito ng Japan. Mas makakatulong guys yung mukha mo talaga yung nasa cover ng album. Diba? Kasi walang problema doon sa mga nakakakilala na paano ko yung nadaanan itong album na to, nadaanan sa record bar. Kung kunwari ay target. Ano ba yung record bar music store sa Japan? Nakalimutan ko guys. Tower Record. Yan, iconic. So, isa na lang ang mayroong Tower Record guys sa Japan. Dating sa US yan guys So, nagsara. Ang natira na lang guys, yung sa Japan. I think halos lahat, hindi pa totally lahat ng states sa Japan ay mayroong Tower Record. Sa Tokyo mayroon. Ngayon, balikan ko yun. Naka-display for sure, naka-display to sa music store or music bar. May dumaan na mga namimili ng dadaan-daanan lang to guys. Yun ang realidad.
yung hindi nakakakilala. Pero kung may mukha ito, at least mapapa-question ka, parang interesting yun nga sa cover ng album. Kagaya nung kay Mariah before, yung debut album, iba yung aura doon ni Mariah, parang mapapatanong ka talaga, ano ba to? Parang sa dating pa lang, parang may ibubuga talaga. So yun ang ibig ko sabihin, kaya ang daming na-curious talagang napabili ng album ni Mariah kahit hindi pa siya kilala during debut album noong 1990. Anyway, nasa marketing naman yan eh. Ang SB19 sila naghawak ng career nila, di ba? Hindi naman magpiprint ang Japan kung hindi yan approve ng SB19. Ito talaga yung dinesisyon na ng SB19 na gawing cover ng album. Ang suggestion ko next time, may suggestion talaga sa SB19. Please, hindi ko sinasabi sa mga books and nila, dapat yun, kaya album mo yan eh, so dapat proud ka. Kung may nire-represent pa yung buong kumaga may team kasi yung album, di ba? Parang kagaya nito. May kahulugan kasi yan, guys. Pwede naman yan ilagay sa back cover o kaya nasa parang buong background mo. At least nandun pa rin yung itsura o kumaga yung mo talaga. Kasi pag mga ganito lang, kung hindi mo kilalang SB19, maladaan-daanan mo lang talaga to. Since nasa stage ang SB19, guys, na ini-introduce nila yung sarili nila, dapat lahat ng ilalabas nila may pagmumukha nila. Yun ang gusto kong maparating sa SB19. Maging proud dapat ang SB19, hindi lang sa kanilang talent. Kung anong mayroon sila, dapat proud din. 'Di ba? Ganun. Kasi 'di ba? SB19 naman hindi magpapahuli sa 'di ba? Face card na tinatawag, 'di ba? Oh, talagang nag-glow talagang kumaga iba na ngayon ng SB19, talagang hindi na pahuhuli sa mga other artists in terms of sa mga physical nila. Ang gaganda din ng mga katawan yun ng SB19. Even si Pinuno nga nagtatry na mag-gym, di ba? So ang point dito, guys, dapat kumbaga, yung artist, confident ka sa sarili mo. Kung may man yung album mo, kung may tawag diyan, nahihirapan akong mag-Tagalog, guys. May dinadalang istorya, kumbaga kagaya ng ganito, may simbolo kasi talaga itong buong full album na to, may ibig sabihin. Inire-represent itong ginawa nilang art na ito, may ibig sabihin talaga yan. Sana man lang hindi nila nakalimutan yung sila mismo na nakalagay mismo sa cover ng album. Yun ang hindi ko, guys, nakita sa mga ibang reactors na nag-unboxing. Basta binuksan lang nila, wala siyang comment and suggestion, wala. Nakaka-disappoint lang. Anyway, maganda yung buong album, walang tapon dito. Sabi ko nga, may mga song dito na halos same sound sa Kulay before. Sino mo nakakilala, guys, sa Kulay? And may mga comments na medyo maingay daw yung album. Para naman sa akin kasi, depende kasi sa nilalaman ng kanta. Alam nga naman na yung ang daming prerogative na nangyayari sa song, tapos ang lamya-lamya, walang kadating-dating yung walang energy. 'Di ba? Yung message ng song, dun ka. Alam mo, dun ka. Walang energy. Kailangan may energy 'yon. Ewan, na din ako sa mga ibang Kasi ang most na hindi naman may pakonti-konti akong naririnig nag-comment na ang ingay daw ng album na to kumpara doon sa previous album ng SB19. Para sa akin, sakto lang yung mga melody, yung dating ng tunog,
akma sa nilalaman ng kanta. Especially doon sa Dun Ka, especially doon sa song na yun. Particular sa song na yun. And yung Dam, di ba? Quit. And interesado ako dito guys sa last track, yung Ginto. Ito yung Simula at Wakas concert version. So, buti na lang ginawang parang bonus track ng Japan. Kasi di ba walang physical album yung pagtatag. Ito yung sumikat na single sa pagtatag, di ba, Ginto. And kilala nga to ng brother-in-law kong foreigner, di ba? Sabi niya, gustong-gusto niya guys yung Ginto. And natutuwa naman ako kasi kahit hindi niya maintindihan kasi Tagalog mostly yung lyrics ng di ba, Tagalog. Pero yung rhythm, yung tunog, ang ganda. Parang mapapasayaw ka talaga kahit medyo maedad ka na talagang masasakyan mo pa rin. Kasi wala namang age guys sa music. Yan, yung masasabi ko. Hindi porket matanda ka na, hindi mo na pwedeng sakyan yung mga song ng SB19 ngayon. And in fact guys, ang daming mga seniors na mga avid fans ng SB19. Totoo yan. Sino ba yung mga nandito guys? Shout out kayo guys. Comment lang kayo. Again, Musicanatics 18. What's up? Kumusta po? Yan, nag-unboxing tayo guys yung mga comment natin sa nilabas ng Japan na physical album ng Simula at Wakas. Nakulangan lang ako guys. I hope maisip-isip ng, since nag-number 1 naman to sa best selling physical album sa Japan, di ba? Nag-number 1 to, di ba? Nag-top. Gumawa naman, maglabas naman sila ngayon ng final record format nito. And I hope sa gawan nila ng special edition na may mukha ng SB19 sa album. Kahit sa back cover. Ang alam ko may mga photo ito guys sa loob, pero ang tanong ngayon, bakit hindi inilabas yung photo? Nasa booklet. Anyway, may desisyon niya ng Mahalima. So, respeto natin ang Mahalima. Yun ang gusto nila, di ba? Pero I hope naman next album, sana siguraduhin nilang may mukha sila sa cover ng album. Yun. Kagaya ng debut album, di ba? Kasi makikita mo din sa cover ng album Evolution, kumaga yung ito yung itsura ng SB19 nung debut album days. Tapos second sophomore album, 'di ba, nag-iiba-iba. And ito yung kanilang era dito sa album na 'to. Ang outfit iba, 'di ba? Ito yung uso ng mga time na 'yan. O 'di ba yung kay Mariah before 90s, ang uso 'di ba parang yung mga miniskirt na nakalagay sa album. O ang gandang balikan kasi yung era ng ganito nakaka-miss. O ito yung uso ngayon, itong album na to, yung cover ng album ng SB19 di ba, nakakapag-throwback sa memory. Kung makikita mo yung mga itsura mo sa cover ng album. Kasi every album guys, may different tinatawag na era. Kumbaga, yan yung uso ng time na yan, di ba? O hindi lang sa music. Kaya nga yung mga movies, di ba, yung mga old movies, doon nyo makikita yung itsura ng kunwari, yung mga movie dito sa Pilipinas, i-try nyo manood ng mga old movies, guys, makikita yung totoong Manila. Kung ano itsura ng Manila. Yun ang ibig ko sabihin. Pero kung ganito lang ang cover, kagaya niyan, yung album ni Regine, di ba? Yung 1990. Di ba ang itsura dyan ni Regine? Bagets. Yan yung usong hairstyle nung 1990. Even si Princess Diana, ganyan yung buhok. Kaya nga, nung nag-audition siya sa Miss Saigon, yan yung buhok niya. Sinabihan siya ni Macintosh ba yung ng Miss Saigon, pahabain na yung buhok. Kasi nga kailangan siya kasi yung napipisil na mag-Kim bukod kay Lea Salonga.
I think siya yung gaganap sa Broadway sa US. Kasi sa UK, si Leia. Pero yung gaganapin sana sa US na sa Broadway talaga ilalabas yung Miss Saigon, si Regine talaga yung napipisil nila. And sinabi na siya na wag magpaputol na ng book, pahabain niya na lang. O yan ang gusto ko sabihin, sa era, sa time na yan, noong 1990 up to mid-90s, uso ang mga ganyan, mga barber's cut sa babae. O even Princess Diana, nakaganyan, Demi Moore. O, yan ang gusto ko sabihin. Sa panahon ngayon, ano yung mga uso ngayon? O kung nailatag nila yan sa album dito, ang gandang mag-look back. Kung ba, nung after pang 2 decades na kumbaga, makikita mo yung album mo nung 2 decades ago. Minsan, parang mababaduyan ka. Matatawa ka and may reminisce na mangyayari. Kumbaga, maaalala mo yung days na yun. Ito yung mga uso noon. Tingnan mo pati yung hairstyle mo dito, Ken, o ano, pinuno, ibang-iba. Uso niya yung mga malalaki ang katawan nung ganyang era. O, lahat sila nagpaganda ng katawan. Yun ang ibig ko sabihin. Wala akong against sa mga symbol and yung tinatakbo ng buong album, istorya ng album. Okay yan sa akin. Pero, since artist ka, and nagsisimula ka pa lang, make it sure na parating kasama yung ikaw, itsura mo. Yun ang ibig ko sabihin. So, yun. I hope next time SB19, huwag nyo na ipagkait yung mga face card naman, kung magaganda naman ang mga mukha, di ba? Kung pag malaki mo, maging proud ka talaga. Ang dami nyo nang pinagdaanan na discrimination before, di ba? Nalagpasan nyo lahat. Kaya diyan ako talaga naghanga sa SB19. Di ba? Ang daming obstacle talaga yung, wow. Hindi mo talaga, kumbaga yung pinagdaanan nila, kung mahina kang tao, baka nag-give up ka na sa music industry. Mismo kasi nagbibigay sa kanilang mga hindi magandang komento, mismo nasa music industry, di ba, during that time. Kaya nakaka-dismaya nung time. Siguro, kung ibang artist yun, naringgan mo yung isang icon na hindi ka trip, hindi ka gusto kang ipahiya o ano, mawawalan ka ng lakas, yung parang mababawasan yung ano mo. Pero nilabanan ng SB19. Focus. Diretso. May talent, yun ang sandata, yun ang pinanghawakan nila. Walang tapon sa SB19, guys, maniwala kayo. Boses, lahat mayroon. Wala ditong ghost singer. Spice Girls, alam ko before, kasi yung hit na band nung panahon ko. Mayroon dyan mga ghost singer. Pero sa SB19, kayo wag yung lukuin sa sarili nyo. Lahat ito talaga may kanya-kanyang quality. Kaya kung bakit sila ngayon successful, yun ang pinakamatindi nilang pinanghahawakan talaga. Yung talent. Hindi lang sa boses. Pag-create ng mga song music nila talaga, wow. And sad to say, hindi ko na-feel yung suporta ng ... Kaya kanina na-compare ko sa ang K-pop dito sa Philippines, di ba? Kasi ang government sa Korea, full support talaga sa K-pop. Talagang pinaglalaanan talaga nila ng ano talaga yan. Hindi yung mga talent nila. Kasi hindi lang yung dahil sa pride ng country. Sa ano din yan, sa ikakaunlad ng bansa. Hindi yung, bahala ka na dyan, mag-survive sa sarili mo dyan. Oh. Pag may pumasok na pera dito sa Philippines dahil sa inyo, salamat. Wala man lang wala man lang effort sa Oh.
Nakailang album na bang SB19? Sariling sikap ng SB19 yan lahat. Na-appreciate ng Japan, kaya may ganito tayo ngayon. Buti pa ang Japan. Japan. Sagot sa kahirapan. O, di ba? Nakakatuwa ang Japan. Alam nilang ang mga Pilipino super talented. Super mega talented. Andito sa Pilipinas lahat. Ewan. Ito sa buong Asia, hindi sa pagmamalaki. I know, talented naman yung ibang mga countries. But, aminin nyo sa hindi. Pilipinas, yung pwede mong ipanghambalo sa lahat din sa matitinding major artist sa US, saka sa Europe. Kung talent lang din naman ang pag-uusapan. Ang iba nga nananahimik na lang sa YouTube, pero deserving na magkaroon ng pangalan sa music industry. Hindi lang dito sa Pilipinas, worldwide. Anong sabi ni Katrina Velarde? Ay, ayaw ko nang mag-join diyan sa sa US kasi unang-una siguro iba naman kasi ang takbo ng utak ni Katrina eh. Isa yan sa nakakapanghinayang din. Anong sinabi ni ayaw kong kasi may mga paborito akong artist sa US kung pagbabasihan kayo siyang boses, kunwari, i-compare mo siya kay Ariana Grande. Kayo na mag-judge. Wala lang suporta talaga dito sa atin sa Pilipinas. Yan naman ang sabi ko. Ang daming magagaling dito sa atin sa Pilipinas. Sobra. Nagtsatsaga na lang sa YouTube. Pa-cover-cover, mga nakikita ng ibang artist, ginagaya pa. Anong mga nangyari nung panahon. Si Regine. Mismo si Regine na, anong mga song ni Regine before na nakita ng mga foreign artists ginaya nila. Emotion. Ni-remake ni Regine. Bigla na lang, mayroon na lang lumabas sa US na may version na pala ng Destiny's Child. Yung mga ganong bagay. Kasi nakatutok sila sa Pilipinas kasi andito talaga yung mga the best. Dito pa sila kumukuha ng mga inspirasyon or ginagayahan, pinaggagayahan. Totoo yan. Diretsahang salita. I wanna know what love is. Di ba? Walang ibang mga female artists na nag-remake before. Dito lang sa Philippines may nag-remake ng ahas na female artist na nag-remake ng I Wanna Know What Love Is. Biglang boom, mayroon na sa Australia, mayroon na sa US. Nakukuha na nila ng idea ang Pilipinas. Dito sila nakatutok, even si David Archuleta. Inamin niya. Wala pa siyang pangalan, hindi pa siya nag-join sa American Idol. Ang sabi niya, ang dami niya mga favorite na mga Filipino singer na nakikita niya sa YouTube. Yun. Pang YouTube na lang talaga kasi walang suporta. Pero yung talent, pang world class. Buti na lang ang SB19 malakas talaga ang loob. Pinanindigan nila yung okay, kung ayaw kami suportahan, kami ang susuporta sa sarili namin, gagawin namin to kasi gusto namin gawin. Hindi sila nag-give up. Kumaga, kasi alam nilang kaya nila eh. Yun. Ay, naku guys, maparami na naman ang oras na. So, ito guys, I think, bubuksan pa ba natin to? Kasi, ang dami na nag-unboxing nito guys. Pero, ang hinahanap ko sa mga video dito sa YouTube, yung comment, wala. Binuksan lang ng binuksan, tapos, thank you for watching. Yun lang. Bye. Ganun. Anong sense? Pinakita mo yung itsura ng loob. Ano bang masasabi mo sa binuksan mong album? Sino ba yan? Sino bang artist yan? Gaano ba ka-importante ang artist na yan? Anyway, again po, ang SB19, hindi basta-bastang artist dito sa Pilipinas. Actually, sila yung nagbango ng music industry dito sa Pilipinas without any support ng
Sabi nga ni Ryan Kayabia, sabi kay Estel, mismong galing sa bibig, ibinangon mo, Stel, ang music industry. Yun. Siyempre, saan pa ba galing si Estel? Siyempre, galing yan sa SB19, di ba? Totoo yan, sinabi ni Mr. C, ang ating national artist for music. Yan. Kaya, ang SB19 talagang wow. Kaya looking forward sa kasi nangangarap ng SB19 guys ng Coachella. Oh, 'di ba? Nag-trend yun yung mga sabi ni Pinuno sa mga interviews before. Hindi ko nagkakamali. May mga interview siyang binibigkas niya kasi parang isa sa mga dream nila yan eh. Mauunahan na sila guys ng isang grupo. Ayaw ko nang bigkasi kung sino yun. Yun na naman. Dito papasok yung ibig ko sabihin. Gusto ng SB19 pero sa sarili nilang sikap. Pero yung isang grupo, may backup. May suporta. I hope yung mayayamang tao dito sa Pilipinas or business sa bagay kasi ang tao kasi kung wala kang passion sa music, kung wala ka talagang bakit ka naman pupunta sa ganitong anong tawag dito sa music. Pero ang daming pwede sanang mag-support sa SB19 kung ayaw ng ating government. Ang dami din sana na i-push. Kung gusto ng SB19 na mag-perform sa Coachella, supportahan sana kasi alam naman natin kung gaano kagaling ang SB19. Oh. Isa sila ngayon sa Pilipinas ang maipagmamalaki natin, mga Pilipino. Suportahan. Magkano bang kailangan? Oh. Ayaw kong mag-tackle dito ng tungkol sa politics and kasi ang channel ko ay about music. Tungkol sa music lang po. Pero nakakadismaya kasi yung kailangan suportahan na kagaya ng SB19. Nakikita na very vocal ang SB19. Wala man lang maglakas ng loob. O sige, gusto nyo mag-perform sa Coachella, okay, ako nang sagot. Ang daming mayayaman dito sa Pilipinas. Alam nila ng SB19 nagdadala ng hindi lang ng limpak-limpak na pera dito sa Pilipinas, kundi pride. Hindi matulungan. So yun. Sana lang sino ba kasi hindi na ako updated guys kung sino na yung president ng OPM ngayon. I think parang si Ogie Alcacid. Kasi may mga may mga sa ahensya sa OPM, may mga ganun, di ba? May mga president and I think si Ogie Alcacid, dapat ilapit niya sa ating gobyerno. Ewan. Ang hirap kasi guys. Ang hirap. Kaya hindi masabihin ni Pinuno or ng SB19 na disappointed sila kasi dream nila yun na makapag-perform sa Coachella. Kasi yun guys, parang yung Woodstock nung panahon. Di ba wala nang Woodstock ngayon? Yan na ang uso ngayon. Yan. And ang dinig ko, yung isang grupo, naikasa na talaga yung pag-perform nila. Binadgetan talaga. Big time naman kasi talaga yung nagsusupport. And nakaka-proud din naman kasi Pilipino din naman yun eh. So, support na lang natin. And although yung love natin sa SB19, ewan, ang hirap talaga guys ang maibibigay lang talaga natin guys sa SB19 is moral support talaga. Palakasin na lang natin loob ni Pinuno and ng SB19. Kasi i-wish natin, i-pray natin na
matupad yung mga isa sa mga bucket list or dreams ng SB19 na makapag-perform din sa Coachella. And I hope po nangyari yan, lahat ng Pilipino abroad sa US, please support. Go. Kasi once in a lifetime opportunity. Yun. And nandun na sila, so support na lang. Kailangan supportahan yun. Kaya ngayon pa lang, mananawagan na tayo, kung maikasama niyan, talaga na mag-perform sila dyan. Yung mga Pilipino overseas sa US, huwag niyong pabayaan ng SB19, kumbaga, huwag natin pabayaan. Kahit busy tayo sa mga work, suportahan natin. Yun. Kasi bibihira na may Pilipino talagang ganun. Especially SB19, sariling sikap nila lang. Ganda ng album na to, guys. I hope kung matuloy man yan, yung mga nagmarka sa every EP na nilabas sila, kagaya ng Ginto, Manananggal, Mapa, yung mga pinaka-importanting song nila, kantahin nila sa Coachella talaga. Kahit from the debut album, di ba? Yan, I think parang yung debut album, full album talaga yan, hindi yan EP. Kasi parang 8 tracks ba yan? Parang ganun. Oo. Yan yung official full album nila. Ito kasing nagsumunod yung pagsibol, pagtatag, mga EP. EP sila. So, hi sa ating viewers. Ayan. Ano to? Comment kayo, guys. Bakit hindi ako makakomment dito? Tingnan ko nga. Sample nga kayo, guys. Mag-comment kayo. Naka-live ba talaga ako? Baka hindi naman ako naka-live. Teka nga. Tingnan natin dito sa mobile. Naka-live ba talaga ako? Pa-comment nga, guys. Just say hi. Kaya SB19, I love you forever, mga ganun. Tingnan natin. Baka, kanina pa ako kung ano naman sinasabi ko, hindi tayo naka-live. Ayan. Ang ganda ng mga natin, hindi pa ako nakakapunta kay Ken sa mga pasabog ngayon ng Warner Music. So, okay. Naka-live nga. Okay. Trending in metal crafts. Right. Alibaba.com. World-leading B2B e-commerce marketplace. Sige, type ako. Hi. Hi, 18. Don't worry. We'll be your guide. Open the trip.com app and tap hotel location. Personalized selection based on your needs. Comment kayo, guys. Find your ideal hotel. Book it easily. Yeah, nakaka-comment naman pala, guys. Yan. Diba? May pa-heart pa. Okay. Yan. So, nakakaano pala, guys. Nakakapag-comment. Again, guys, naninibago na naman ako kasi matagal ako hindi nakapaggawa ng content dito sa ating YouTube channel. And na-busy kasi ako, guys, and ang dami kong mga pinagagawa previous couple weeks ago. And patapos na yung ginagawa namin na project. And pag hindi na ako na-busy, tuloy-tuloy na naman, guys, yung ating mga balitaktakan dito sa ating YouTube channel. And yung pagsuporta natin sa Mahalima. Yan. And Mariah. Ang dami ko, guys, mga paboritong artist.
Nagkataon lang na ito talaga yung pinaka, kasi since anong edad ko noon. Basta elementary days, guys. From Debbie Gibson to Mariah. Some female artist. Sa male artist, guys, Phil Collins, Richard Marx, Queen, even Nat King Cole, Elvis Presley. Yun mga ano kong mga artist. 'Di ba? Roxette, Heart, 'di ba? Ang dami. From the 90s naman, yung mga boy bands, girl bands, 'di ba? Oh, Backstreet Boys, New Kids on the Block, Take That sa Europe, Westlife, Boyzone, Code Red, A1. Ko po, ang dami, guys. Ayan. See kayo, guys, since nasa ano kayo larangan ng pagsuporta sa dito sa music sa SB19, particular sa SB19. Bukod sa SB19, guys, sino yung mga sinusuportahan nyo dati bago pa kayo nagtalon, kumbaga pumunta dito sa SB19? Definitely meron kayong mga dating mga paborito. Sino-sino ba yan? Sino yung mga top 3 nyong artist bukod sa SB19? Siguro kung masasabi kong top 3 na artist, syempre number 1 ko, Debbie and Debbie Gibson. Kasi hindi pwedeng hindi ko maging number 1 si Debbie, kasi since child, kumbaga, I think 8 years old lang ako, talagang gasgas sa aking Electrocute album na yan noong 1989. Wow. With my cousin. Kaming dalawa yung addict talaga kay Debbie before. Yung sharp na karaoke namin, yung multiplex karaoke. Maghapon, siguro hindi ko kayang bilangin, guys, kung how many times kong nire-repeat yung Electrocute album ni Debbie Gibson. And hanggang sa pumasok si Mariah sa music industry noong 1990. Yan yung self-titled niya, yung debut album, Mariah Carey. A Vision of Love, Love Takes Time, I Don't Wanna Cry, Someday. Yan. Lahat ng song doon, guys, parang ito, walang tapon. Even not single, kumbaga yung, hindi siya, non-single, kumbaga yung like yung There's Got to Be a Way. Ay, naging single nga pala yun. Yung Vanishing, di ba? Prisoner. Ang daming mga gandang song sa debut album ni Mariah. Yun, comment nyo, guys, yung inyong pinaka pangmalakasang top 3 ng mga paboritong artist around the world, hindi lang dito sa Philippines. Kung may local, sama nyo na din. Kunwari, sino ba? Sa panahon ngayon, Ben and Ben, mga ganon. O kaya, pang top 2 nyo, Ariana Grande, Taylor Swift, mga ganon. Kasi, hindi ko naman ini-insist sa inyo na magustuhan nyo yung mga old artists. Kung ano yung feel ninyo ngayon, sa panahon natin ngayon, go. Kasi magandang ang music, yung outlet na bukod sa pag-aaral, mayroon ka pang ibang other side na kasama. Kasi nung nag-aaral ako college days, busy ka sa school, pero nandun pa rin music. Kasi boring yung life without music. Yan. Sino mag-approve? Hindi anong pagiging tao mo kung walang music. Nag-aaral ka, mayroong mahinang tunog dyan sa tabi mo na may music, di ba? Sino ba ang ganon? Nagkataon lang kasi ako, yung time ko, 90s, mid-80s to 90s, and 2000, hanggang, hindi ko naman totally tinlikuran yung music. Pero naglaylo ako kasi, bukod kasi, guys, bukod sa collector ako, guys, talagang, yan yung mga kasama ko. Litera ako, guys, kumakanta talaga ako, guys. And nag-join ako sa mga singing contest before, even sa mga literary competition before. And
to the point na nakapunta ako ng, nirepresent ako ng buong Bicol region sa National PRISA before. And konting kwento, and naoperahan ako guys sa major operation, and naapektuhan yung vocal cord ko kasi nilagyan ng tubo yung bunganga ko, di ba, yung pinagdaanan ng anesthesia, nasira. Doon nag-stop yung, nakakanta pa naman ako ngayon pero hindi ganun nung dati. Parang si Nora Honor, di ba, na nung nilagyan ng tube yung throat, yung bibig niya, na parang na-touch yung sa vocal cord, yung box dito. Yung ganun yung nangyari sa akin. Buti nga maganda pa yung reception yung boses ko, nakakapagsalita ako ng maayos. So yun, konting naidagdag ko lang sa ating pag-uusap. Diba? Yan, nakakatuwa yung music talaga, part na yun ng buhay ng tao. Part na natin yan. Hanggang may tao dito sa buong mundo, may music. Iba-ibang henerasyon lang. Pero aminin nyo sa hindi, yung henerasyon ng mga nakalipas, gusto nyo din yung tunog. Huwag kayong magsinungaling. Diba? Sino ba naman hindi mahumaling sa mga old songs? Diba? Kahit yung mga song ng Expose, TLC, yung mga, diba? Roxette, yung mga ganyan, mga Cyndi Lauper, diba? Even Frank Sinatra, diba? Pero sa mga ganyan, sa mga jazz, Nat King Cole talaga, the best. Tom Jones, Matt Monro, diba? Sa mga female artists, Aretha Franklin, Carole King, yung mga iconic talaga noon na talagang nagmarka. Diba? Even Laura Branigan, wow. Hindi nyo kilala si Laura Branigan? Iyan yung idol ni Celine Dion. Kung bakit siya nag-remake ng Unison na song and ginamit niya pang title ng album, because of Laura Branigan. Siya yung nagpasikat ng Power of Love na kinover ni Celine Dion sa album niyang ano na ngayon, Color of My Love. Tama ba? Oh. So, na-share ko sa inyo guys yung history, past, kumbaga, sa music. Kasi, kumbaga, pasalamat ako na na-experience ko yung kapanahonan namin na maraming dumaan na magagaling na artist na hindi namin kayang kalimutan talaga, na nagmarka talaga. And gusto kong i-share sa inyo. Mag-research kayo guys. Ngayon, ang deal. Ang ano natin ngayon, i-research nyo guys kung sino yung mga nabigkas kong artist, especially si Laura Branigan. Although, yung ibang song niya parang mostly ginagamit sa mga bar before. Kasi nung panahon, di ba, mga beer house, yung mga ganyan. Mostly yung mga pop song niya ginagamit sa mga, alam mo na. Pero yung quality ng boses ni Laura Branigan, grabe. And to the point na humaling sa kanya si Celine Dion. Celine Dion lang naman, guys. Ayan. So, ang dami ko na napuntahan. Ang subject natin ngayon ay SB19. So again, guys, hindi ko na ito bubuksan kasi ang dami nang nag-unboxing nito. Pero ang kulang sa mga nag-unboxing, guys, yung maipaliwanag man lang sana ng maayos sa mga manonood. Ano ba ang hinahawakan mong album na yan? Sino ba yan? Importante ba yan? Walang ganun. Yun ang hinahanap ko sa nag-unboxing, wala. Kaya sabi ko, kailangan maggumawa ako ng video ngayon para bukod sa maipromote itong album na to kasi the best. Isa sa mga ngayong taon, isa sa mga pinaka-importanteng album na nailabas. Sino ba mag-approve sa inyo, guys? Plus, yung isa pang hinangaan kung nagpahabol pa, guys. By the way, guys, itong album na to may isa siyang remix song. Kanta ng isa sa mga member ng The Beatles. Oh, The Beatles, paborito ko din yan. Si Paul McCartney, yung My Love. Ni-remake ni Mariah sa album na to. Pakinggan nyo, guys. Yung mga Gen Z dyan, i-research nyo, guys, yung My Love. Yan, classic song ni Paul McCartney. Ni-remake ni Mariah.
And lahat dito guys, the best. Hindi na ganun kataas yung boses dito, talagang, kasi, tapos kasi marami sa mga pasiklab na boses. Ini-enjoy na lang niya at ini-enjoy na lang namin yung mga moment ni Mariah ngayon. Wala nang kailangang patunayan pa. Hindi niya na kailangan magsisisigaw o mag-belt ng mga high notes. No need. Pa-bonus na lang yun ni Mariah sa mga fans. Pero ang ganda. Nag-top ito sa Billboard. Nasa top 10 siya yung album na to. Ngayon. And ang dami niyang kasabay mga baguhan, mga bagets, Taylor Swift, Doja Cat. Sino pa ba? Even sino yung kaaway ni Nicki Minaj? Cardi B. Halos kasabay ni Mariah lumabas ng album, di ba? Pero si Mariah pa rin ang nag-top sa Billboard. Di ba? And nanalo pa yung first single niya dito sa MTV Music Award. Best R&B Song. Yung katatapos lang na nanalo na award siya ng Vanguard Music Award, yung parang isa sa pinaka-major award sa MTV Music Award. Iginawad kay Mariah. Plus, sa category ng R&B song, siyang nanalo. Yung Dangerous. Type Dangerous first single nanalo sa MTV Video Music Award. Nung last month lang ata yun. And sana ang SB19 makatapak din sa MTV Music Award, Grammy, American Music Award, World Music Award. I think Billboard Music Award na-recognize na sila eh. And nanalo pa sila sa mga fan base, parang ganun, parang may ganun na silang achievement eh. Pero sana makita natin si ang SB19 sa American Music Award kasi isa yan sa major award giving bodies, kumbaga award sa US. Talagang pag nakakuha ka ng mga awards diyan sa ganyan, isa ka sa mga major artist talaga. And yan sa Grammy, diba? Mahirap diyan makapasok. I hope ang SB19 kumbaga, i-manifest na natin talaga. Suportahan natin. Kasi, ayan dito ko na ipapasok yung kung bakit 3 state, tama ba? 3 states sa US lang yung pinagdausan ng SB19 sa simula at wakas. Bakit nga ba? Yung eagerness ng SB19 na makapagtanghal sa US, ando na eh. Kaso, syempre yung mga producer, siguro, hindi ganun sila ka-confident na Kasi kung magpo-produce ka talaga, pwedeng malugi or mag-bluff, kumbaga, may mga ganun kasi eh. So, kung mamumuhunan ka sa isang artist, yung mamumuhunan ka, and parang nakikita mo na hindi siya talaga kumaga, hindi ka makakapag sold out concert, talagang walang mangangahas. For example, last tour yung pagtatag, maraming states silang pinuntahan, New York, Chicago, I think Texas, Los Angeles, California, nakarating pa ata sila ng basta marami silang state talaga, hindi lang 3. And mayroon pa silang ginawang mga TV guestings sa US. Pero itong simula at wakas, after 3 states sa US, diretso na sila ng Canada. I think pantatlo yung Hawaii. Pa-confirm nga guys, tama ba? 3 states sa US lang yung pinagdausan ng simula at wakas world tour. Kasi nga yung mga walang nangahas mag-produce. Kagaya sa Chicago,
Yung dating producer hindi na sa kanila nag-trust. Kaya yan ang pumapasok din yung importante sa mga ilalabas ng SB19 na may mukha. Isa yan sa mga malaking tulong. Promote yourself. Hindi lang yung music mo, kailangan makilala ka talaga personally. Ang dami YouTube nga, pero naglalabas kayo ng mga physical album. Isa pa yan sa dapat yung marketing talaga ng SB19 laliman pa. Kung may gusto kayo yung ihatag na ganito, 'di ba? May story kasi yung album. Pwede yan. But huwag mong kalilimutan yung kayo. Yung mismong mukha niyo talaga yung naandyan. Pero sa loob nito, jump pack ata mga photos eh. But yung sa cover, doon dapat nakalagay yun eh. Hindi sa loob lang. Importante yung nandito kayo sa labas. Kaya cover album. Diba halos lahat ng nasa likuran ko naka-close up yung mukha. I hope yan, kasi ngayon pa lang, na-feel ko maglalabas na ng bagong album ang SB19. So, if maglabas sila ng another album or EP, siguro nila na talagang sana naman may mga mukha na nila yung cover ng album. Importante yun. Importante yun. I know, pinaka-importante sa ating nilalaman ng kanta, yung nilalaman ng album. Pero, importante din kung sino yung kumanta. Cover yan ng album eh. Iiwan mo yan. Kung, di ba, Whitney Houston, di ba, wala na siya ngayon. Pero yung mga iniwan niyang mga album, di ba, lahat yun, wala akong nakita doon ang cover ng album Whitney lang, nakapangalan lang. Lahat yung naka-close up pa nga close up ang mga mukha. Even Mariah. Yun, ang ibig, konting suggestion ko sa album na to, EP. Hindi ito album eh. Kasi hindi ito full album, EP. Kasi kung full album to guys, bababa na mga 10 tracks or 12 tracks. 8 tracks. Ganun. Kasi nung 80s and 90s, pag sinabing full album, 8 tracks. Pero ngayon kasi, for example, Taylor Swift, naglalabas siya ng mga 20 tracks, mga ganun katitindi, di ba? Sana maglabas ang SB19 ng full album. Yung at least mga 12 tracks or 16 tracks. Pero ang dinig ko before, parang pagsasama-samahin nila itong mga previous EP. Parang i-compile nila sa isang official album. Sana gawing box set, di ba? Yun ang sana maganda yung gawin nila. And lahat ng maglabas sila ng parang libro, yung evolution ng ng mga iping yon, i-compile nila sa isang box set, sa isang book ng mga tagtadin nila ng mga photos and then mga previous nila nung panahon as a whole album, kumbaga ultimate box set, di ba? Ilang EP bang nilabas? Isama mo na yung Get in the Zone, Pagtatag, Pagsibol, Get in the Zone. 4. Tama ba? O yung 4 na album na yan, pagsamahin nila sa isang box set. And magdagdag sila ng new tracks para hindi naman boring, di ba? At least mga 5 tracks ulit. Para may bago naman mapakinggan yung fans. And then mga remixes, mga demo. Parang may dating naman yung parang may thrill o kumbaga may tawag yan, may ikaka-excited yung mga fans, yung mga unreleased. Kasi naniniwala ako guys, kunwari ito, simula at wakas. Ito, definitely, hindi lang talaga 5 tracks ang nirecord ng SB19. Sa nag-cut sila, nag-final lang sila, kumbaga, kasi sa EP kasi hanggang maximum talaga 7 tracks, parang gano'n.
Sila kasi 5 tracks eh. So, yung pinaka hindi ko alam kasi sa sa SB19 kung sino nagpa-finalize ng song sa album. Kasi kagaya ni Mariah before, namimili ng mga song after ma-record ng isang artist yan, yung mismong record company, mamimili sila ng final tracks sa album. Kunwari, 10 kanta, nag-record si Mariah ng 20 songs, magpipili lang dyan ang Sony Music ng 10. So yung the rest, yun ang unreleased na pwede nilang ilabas ng parang rarities pagdating ng panahon. O, di ba si Mariah naglabas ng mga unreleased songs, yung rarities album. Kasi yan yung mga song na hindi na-approve ng music record company na maisama sa official album, so yung sa official tracks ng album. So yun. Kaya kutob ko lang marami pa tong kasama ng mga song na i-record ng SB19. So I hope kung maglalabas sila ng box set, isama nila as unreleased tracks, kumaga, para mapakinggan din naman ng mga fans yung mga hindi na isama sa album na to, sa EP na to. So yun. So kumusta? Ayaw talaga mag-comment Walang comment. Okay, sino kayo itong mga viewers? Nakikita ko naman guys yung mga nanonood ngayon. Pero bakit walang comment? Sana na nasasakyan nyo guys yung ibig kong sabihin, yung mga gusto kong sabihin, especially sa SB19, yung career na mayroon sila ngayon. And ang kulang lang talaga sa SB19 guys, kasi given na yung talent support from the government. Nagparinig na Ang sabi ni Pinuno, gusto nilang magtanghal sa Coachella. Tama ba pronunciation ko? Kung talagang ang hirap kasi guys. Ulitin ko guys, ito guys ay ayaw ko ng mga politics Nahihirapan ako guys. How I wish na naging millionaire talaga ako. Ako na lang magpo-produce. Ako nang sasagot sa lahat ng hindi. Sayang. Very vocal, nagpaparinig, papahapyaw na si Pinuno. Gusto nila. Wala man lang maglakas ng loob. Tulungan sila. Buti pa yung isang grupo. Nakakasana. Pero proper ako si Pilipino yun nakakaano din. Pero yung, alam mo naman kasi ang individual, kumaga, bawat isa sa atin may paborito. Kagaya ng SB19, paborito ko sila. Nakakapanghinayang kung paborito mong artist ay nagpaparinig na gusto nilang wala man lang lumapit na tulungan sila. Kung tutuusin, kaya suportahan yan Bakit wala? Sariling sikap na naman ulit ng SB19. Tapos pag nag-successful, happy na naman yung mga nasa ganun lang naman yan. Sana, kung nakaka-receive kayo ng glory, ibalik niyo din sa SB19 yung ang hirap magsalita guys. Suportahan. Kasi nagdadala ng karangalan at hindi lang karangalan, pati pera sa ating bansa. Do you think yung mga pumapasok dito mga foreigners sa Pilipinas, naglulustay ng pera nila nang dahil sa SB19? Anong ibig sabihin noon? Yan, hi sa ating viewers. Pa-comment naman guys sa ating mga 18 and Musicanatics. Yan. Live tayo ngayon para sa ating Mahalima SB19 in Ken. Yun.
Buti na alala ko, may gusto ko i-tackle about kay Ken. Buti na lang naalala ko. Mag-end na sana ako ng live, pero naalala ko si Ken. May maganda akong i-share about kay Ken. So yun, ang gawin na lang natin ganito. Basta walang humpay na suporta sa SB19. Yun na lang pwede maitulong natin sa kanila. Kasi yung mga na supposed to being pwedeng mag-alalay o magsuporta sa kanila, kahit magparinig ng si Pinuno yung SB19, wala pa rin ginagawa. Tayo na lang yung parang sa maaabot ng ating makakaya. So yun na lang siguro. And ginagawa naman niya ni Pinuno yung pwede nilang gawin para matupad yung mga dreams, yung pangarap nila. Kasi hindi lang naman si Pinuno may gusto dyan magtanghal, di ba? I think silang lahat. Ikaw, Pilipino ka, dyan ka sa Coachella, di ba? Sino ba nag-perform dyan? And yan yung dating Woodstock kung panahon. Mga iconic artist. Even si Beyonce, nagtanghal dyan. Ariana Grande. Justin Bieber, sino pa ba? Basta ang dami. Ewan ko lang si Olivia Rodrigo kung nakapag-perform na siya dyan. Yung gusto mangyari ni Pinuno, isa yun sa mga pangarap niya nasa bucket list niya daw. Sad to say na maunahan na sila nung isang grupo na talagang jump pack din talaga sa suporta. May may financer, kumbaga talagang wala nang intindihin. Mag-practice na lang sila para maganda yung maging performance sila doon. Kasi wala silang iisipin na, Diyos ko po, mga kailangan natin maglabas ng ganito. Walang iisipin yung grupong yun eh. I-prepare yung sarili nila na maging successful yung performance nila. Yun lang ang kailangan nilang i-focus. Pero SB19, yung buong proseso, hindi lang yung pagtanghal, yung behind the event. So yun ang pinaka mahirap na part. Ayan yung talent mo. Willing kang mag-perform. Pero paano ka dyan makaangkas? Paano ka dyan makapunta? Yun ang kulang sa SB19. Pero yung ibang grupo, mayroon lahat. Yun. Kaya, sana man lang yung mga nasa music industry, tulungan nyo naman ang SB19. Sino ba ang president ng OPM? Hindi ko na alam. Sana man lang makarating na, ayan na, nagbo-vocal, nagpapahapiyaw na si Pinuno. Bakit hindi nyo naman suportahan? Ang dami mga private, dito, mga mayayamang mga business, ilapit nyo. Magtulungan sa bayanihan. So yun, ibig ko sabihin dito, huwag yung sayangin ng SB19, parang awan nyo na, music industry, Philippines, Pinas. Huwag yung sayangin, parang awan nyo na. Bibihira. From Smoky Mountain, sila, yung ganung Ang dami nag-attempt na mga pero ang nag-iwan ng marka talaga before Smoky Mountain. Yung nag-try din naman ng kulay yung sila Rada and pero yung Smoky Mountain talaga iconic yun eh. And ngayon, sa panahon natin ngayon, SB19. Yun. Kaya sana, puro tayo sana, di ba? Sana. Sana kunting galaw. Yun. Ipakita natin yung suporta talaga na mararamdaman talaga ng SB19. Hindi lang yung nagbigay ka ng answer sa mga interviews. Ay, nakaka-proud ang SB19, nagdala ng karangalan. Na-praise mo nga, pero nasa yung gawa. Kung may power ka, nasa music industry ka, kung alam mong may kapasidad ka or ka na makatulong ka talaga ng galaw-galaw. Kumbaga,
Hindi yung nag-praise ka lang sa isang interview. Ay, ang galing, nakakatuwa ng SB19, ganito, ganyan. Pero nasaan yung ano mo? Wala. Ihintayin mo lang na gumalaw ulit ang SB19 para sa sarili nilang karir. Yun ang totoo. And pag naando na, proud na naman lahat. Ganun talaga ang realidad. So yun, hi ulit sa ating mga viewers. Yan, ginagana ko ngayon guys mag-live. Kanina, yung introduction nito parang hindi pa ako masyadong confident kasi ang tagal ko guys, siguro how many months ba ako hindi nakagawa ng mga videos. Kasi talaga guys, sobrang busy and sobrang stress ko ng mga nakalipas na ano. Grabe yung stress ko talaga. Hindi ko kaya talagang mag-content gumawa ng video, promise. So ngayon, try ko ulit. Pero malapit na matapos yung pinagkakabisihan ko. So, hopefully, bago mag-December, yan, balik-taktakan ulit tayo dito sa ating YouTube channel. Kaya, pa-subscribe naman guys! And pa-like na din, and comment, and share. Yan. Para at least dumay pa tayo dito sa pagsusuporta sa ating Mahalima SB19 na kababayan natin na unti-unti talaga nakikilala sa buong mundo. And kung ano man pwede natin maiambag, maitulong, gawin na natin. And yun na lang pwede natin magawa. Kasi wala man tayong kapasidad, mga powers na financing or yan. Yung baka pag kung mayroon kayong mga social media, mga social account, mga like Facebook or post kayo ng mga about sa SB19. Kasi ngayon nga, sabi nga ngayon sa showbiz industry, ang katapat na nila is social media. Anyone can shine. Ano ba? Pwede na tayong maging artista dito sa YouTube. Gumawa ka ng content about sa SB19, makakatulong ka. Baka maging ka pa nga, sikat ka pa. Diba? Sana yun lang. Sa SB19, wini-wish natin talaga na yung pahapyaw ni Pinuno na gusto nila mag-perform, magtanghal sa Coachella na matupad. Yun lang. And bago tayo pumunta dyan kay Ken sa Warner Music Philippines, daanan ko muna yung naging, di ba, parang may isang show na na-cancel, di ba? Saan ngayon, guys? May isang show Middle East. Oo. Na-cancel guys yung show dyan. Riyadh, Saudi Arabia ata yun. Ewan ko I think definitely sa producer yan, pag may mga ganyang issue, definitely producer ang may problema. Kasi bago naman may mga deal, agreement, may mga pinipirmahan silang Ewan, siguro I think yung safety din, hindi ko alam. Kasi although maraming Pilipino dyan sa Riyadh, pa-comment nga guys, ano ba talaga pinakadahilan kung bakit nag-cancel dyan sa Riyadh? And nakakasayang, di ba? Kasi isa yun sa may pinakamaraming OFWs ang Riyadh, Saudi Arabia. Ever since manong-panong kupong-kupong, unang puntahan ng mga Pilipino OFWs, Saudi Arabia, di ba? Sayang yung chance na makapagtangal sana sila doon, na-cancel. Ano kayong pinaka-main reason kung bakit kinansela? Sana naman, winork out ng producer. Naalala ko tuloy yung mga producer sa US. Hindi na nagparamdam kaya sa SB19. Kaya 3
state lang na napagdausan ng simula at wakas. Sayang din yun. Anyway, bumawi naman kasi ang balita ko may Europe na, may mga dates na ngayong iba sa Europe naman sila. Spain, parang ganun, Italy, mga ganyan. Ngayon, yung plano ko sana itong i-tackle sa another video. Pero dito ko na lang ano ba? Abangan nyo na lang guys, gagawa na lang ulit ako guys ng comment tungkol sa Warner Music Philippines and kay Ken. Ayun, gagawa na lang ulit ako ng another video about that. Kasi ramdam ko yung ang medyo makaka-gets nito guys yung mga dati kong mga viewers. Yung kung ano mga pahapiyo ko ngayon tungkol sa Warner Music and kay Ken. Yung mga nakapanood ng mga nilabas ko before na video. Natuwa ako sa nangyayari ngayon kay Ken sa Warner Music. So gagawin ko na lang yun guys ng another video. Basta guys kung ano man ilabas nila about sa Mahalima, kay Ken, please support. Supportahan natin guys. Yun. And gagawa ako ng video dyan. Isi-separate ko guys kasi medyo mahaba na itong ating live. And anong oras na? So baka iba dyan may mga work pa tomorrow. So yan. Thank you sa mga nanood ngayon. And don't worry guys, ipopost ko naman ito sa ating YouTube channel na para maraming makapanood. And natutuwa ako dito. Sana maglabas ang Japan ng kung hindi kaya ng Pilipinas maglabas ng mga ganito, sana maisip ng Japan na maglabas ng plaka ng vinyl record format. Hindi lang CD. Pati yung cassette format na din. So, sana. Yan, nakakatuwa. Ito yung first press. May kasama siyang ganito. Plus, mayroon pa yan sa loob. Kaya bali dalawa to. Watch nyo na lang guys sa ibang mga nag-unboxing nito. And kasi medyo mahaba na yung video natin ngayon. Definitely, hindi lang naman. I think marami din talaga nag-unboxing dito sa YouTube. So watch nyo guys. And kasi yung nito, mga photos sa loob, information. Pero at least nagawan ko ng magandang reaction itong nilabas ng Japan. So thank you Sony Music Japan. Sony Music pa to. Oo. Kung hindi dahil sa Japan, walang physical album ngayon. SB19. So hello sa ating music industry. Sana makabalik yung dati, 'di ba? Na hindi na ibang bansa yung maglabas ng album ng sariling atin, kundi tayo. Kagaya ng K-pop. 'Di ba? Nilalabas sila, ang daming dinadagsa sila ng mga 'di ba, mga K-pop avid fans, yung mga fans ng K-pop. Pumupunta pa ng Korea para lang 'di ba? Makabili naman kung ano online sa website nila, even yung mismong concert sa Korea. Sana ganun din tayo dito sa Pilipinas sa SB19 and sa iba pang mga OPM artist. May mga bago ngayon na mga P-pop artist. Yung mga pamangkin ni Regine. Ano ba yun? Tatlo yung magkakapatid, parang Vana, FOJ nung panahon. Sana supportahan din natin yun. Mga bagong bagong launch na mga group. Mga yun, under ABS-CBN siguro, hawak ni Lauren sa Star Magic, hindi ako sure. So yun, may mga talaga, may mga backup, may mga support talagang Ang SB19 kasi sila sariling talaga nila, sikap. Na sana tulungan talaga ng gobyerno natin ng SB19
Kasi isa sila sa bagong henerasyon ngayon, guys, sila ang major artist sa panahon natin ngayon. Yung mga kasi syempre hindi pwedeng talikuran yung mga icon, di ba? Martin Rivera, Gary V, di ba? Lani Misalucha, Regine Velasquez, even Vasil Valdez, mga ganun. Pero sa panahon natin ngayon, ulitin ko, sila yung nasa pinaka-top talaga. Aminin natin yan sa hindi. So, sana suportahan. Pati ng music industry. Kung sino man ang president ng OPM, music industry dito, suportahan natin ang SB19. Ilapit natin sa mga private, yung mga mayayaman na tao dito sa Pilipinas. Diba? Kasi kung SB19 lang, kawawa naman. Baka yung mga naipundar nila na magamit nila para lang sa kanilang career, kawawa naman. Diba? Kasi mamumuhunan ka talaga. Pero kung may backup ka, may mga nagsusupport sa iyo, mas maganda kung yung flow ng career mo talaga maganda. Yun. So yun guys, again, hi sa ating mga Musicanatics 18. Yan, pwede kayo mag-comment guys. Yan, sa ating live ngayon. Ngayon ay Sunday. Yan. Marhay na banggisa sa Indugabos. Yan. Yan ang aming pagbati. Magandang gabi. So, ayan. Andito tayo para sa SB19, sa pag-support sa kanila. Ayan. Pakita natin yung love natin sa SB19. And pati kay Ken, yun ang bias ko. Ken. And si Bambina, bias din si Ken, yung bagets namin dito. Ayan. So, yan lang guys. Gagawa ako ng another video kay Ken naman sa kayong kanyang record company, yung Warner Music. Gagawin ko yun ng vlog. Ano mo magandang term dito sa pinagagagawa natin? Podcast ba? Ano tawag dyan? Yung nagko-commentary, tayo sa mga mga reaction ng mga parang ganoon. Hindi ko maano yung pinakamagandang term dito sa ginagawa natin. Basta gusto ko lang talaga, ang adhikain ko dito, goal ko talaga is suportahan yung ating mahalima. So yun ang ating SB19. Yan, na namamayagpag talaga sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Yeah, support. Kaya guys, support. And although mahirap tayo dito sa Pilipinas, pero please, huwag natin kalaligtaan na mag-support sa SB19. Sariling atin yan. So yun lang guys. Again, ito yung Simula at Wakas EP. Galing sa Japan. Nawala dito sa Pilipinas. Kung wala pa kayo guys, copy guys. I think available pa siya sa Japan. May mga online. Pwede kayong mag-order online or yung sa Spotify, iTunes, yung mga hindi pa nakakapag-purchase ng please support guys. So, yun lang. More power sa ating mahalima. Talagang pagaling sila di ba? Habang tumatagal. Kaya supportahan natin guys. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Again, sa lahat ng nanood, maraming salamat. Thank you po sa mga nag-tune in sa ating YouTube channel na Musica World Music. Dito sa ating YouTube channel guys. Thank you so much. And parati kong sinasabi guys sa ating video na ginagawa, always be kind. God bless us guys. Thank you for watching. SB19.